Good morning everyone, my name is Krishna Leanne Pineda. So for today, I am going to discuss about the social change and social movement. So first, what is social change? Social change is the alternation of the social order of a society, which may include changes in social institution, social behaviors, or social relations. Sustained at a longer scale, it may lead to social transformation or societal transformation. Ang social change ay isang pagbabagong nagaganap sa isang society na maaaring mag-cause ng social transformation or societal change na kung saan mas nakakabuti sa isang society. At yung iba naman ay maaaring mag-cause ng isang malawakang pagbabago sa social. So, ngayon ay itatalakay ko sa inyo yung mga types ng social. Ang unang type ng social change ay civilization change, na ang ibig sabihin ay it refers to the dress, food habits, production technologies, communication system, etc. Dito naman ay ang pagbabago sa kung anong mga kaugaliang civil dahil sa pag-unlad ng bansa o ng society. Pangalawa ay cultural change. It is associated with new knowledge of religion, rituals, arts, literature, etc. Dito ay ang pagbabagong nagaganap sa isang kultura o di kaya ay nahahaluan ito ng iba't ibang kultura na nakapaloob sa isang society dahil sa pagkakaroon ng technological change. The rise of smartphones and their impact on communication and information sharing in prime example. Dito ay ang pagbabago ng society dahil sa technology. Sa paglipas ng mga panahon, dahil sa pagkakaroon ng advancement, ay nagkakaroon ng pagbabago kung paano makikipagkapwa sa isang society. At mas napapadali ito dahil sa tulong ng technology. So, yun yung mga types ng sa social change. So, ngayon ay tapos na nating tinalakay ang social change. Ngayon naman, ang itatalakay ko sa inyo ay ang social movement. So, first is, what is social movement? Social movement can be defined as the collective effort of individuals or groups and are organized into social movements to project social change. And also, it refers to any persistent organized collective efforts to resist existing structures. Sa social movements, ito ay yung mga ganap or kaganapan na maaaring dito sa social movements, ito ay yung mga collective efforts ng mga individuals sa isang grupo na maaring maging paraan para sa pagkakaroon ng social change. So ngayon ay tatalakay ko sa inyo yung mga types ng social movements. So first type of social movements is resistant movement. It is an organized group of people that tries to resist the government or an occupying power causing disruption and unrest in civil order and stability. So, dito ay nagkakaroon ng maliit na di pagsang-ayon sa isang society sa kung papaano mag-handle or magbigay ng rules ang isang government o di kaya yung mga higher or nakakataas na mga tao. Kaya nagkakaroon lamang ng maliit na sigolot sa civil order and sa stability ng isang society. Next is reform movement. So, is a group of individuals advocating for social change through the advancement of common cause. Ito ay ang mga grupo ng mga tao na nag-a-advocate para sa social change sa pamamagitan ng advancement for a common cause para magkaroon ng pagkakaisa ang nasa isang society. So next is revolutionary movement. So these movements want to replace existing orders with totally different structure.
Dito ay ang pagre-replace ng isang existing order na nasa loob ng isang society. Dahil sa mga kadahilanang hindi sila sang-ayon sa mga order at maaari din itong maging dahilan para mas mapabuti ang kalalabasan. The last one is expressive movement. So these movements concentrate on change among their members in order to improve their quality of life. So dito ay nagkakaroon ng pagbabago sa galaw ng bawat para mas ma-improve pa nila ang quality of life na nakapaloob sa isang society. So that's all for my discussion. Thank you for listening and thank you for watching.